Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:37 sa aga. Go. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa programa Iloilo Morning. Medyo magal-umo ng aton nga kalangitan, subong nga adlaw. Kag mabatyagan nato ang pagtupa sa mabaskog nga ulan sa pila ka porsyon sa aton siniya nga lugar diri sa may Western Visayas. Hindi mapunggan Sa mga may klase da kay mga nagadulong sang estudyante, may mga kabataan kita dalagid payong kag jacket sa aton siniya nga mga kabataan para nga may proteksyon sila no sa pagtupa sang ulan. Oh, inday kay gali na gumbang. Ang aton siniya nga mga bulutuan dito sa may bahin sa probinsya sang Antique, actually may suspension of classes dito sa may pila ka mga LGU sa probinsya sang Antique kasunod sang ginalauman nga pagtupa sa mabaskog nga ulan ti bilang preparasyon kibalanta naman niya ang Antique daan damo da sang mga nabukid nga mga lugar kag mga landslide prone areas ti una sila sa pagdeklara sang suspension of classes dito sa may banwa sang Tibiao, Kulasi, Sibaste, Gayong mata ko gali. mga malapit sa Mount Madyaas bla no nga mga kabanwahanan nagdeklara sang suspension of classes bangod sang sining maulanon naton nga panahon. Partikular ang banwa sang Barbasa, Sibaste, Kulase, Libertad kag Tibiao. Pero diri sa Iloilo ya dayon ang aton siniya nga klase. Why? Sa pihak nga bahin nangin madinalagon gid ang pagpanagtag sang libre nga bugas kahapon nga adlaw nga ginpatigayon diri sa may syudad sang Iloilo. Ako nga tunay. Nami ako may ano ka kung may bugas kablangan na baton kay ti sudaan na lang imo problemahon. Ining bigay bigas sama sa program sa diin nga amo gid ni ang isa sa mga Lat sa imo kag. priority program sang aton siniya nga presidente ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Tikita diri sa Iloilo City sa pagpamuno ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang nagpanagtag kahapon sang pulo ka kilo nga bugas tig 10 kilos sang rice para sa aton siniya nga mga beneficiaryo. Kita magsala daw 41,000 plus ni ang aton sini nga beneficiaryo. Sa diin nga ang Iloilo City isa sa mga napilian nga lugar o kung una nga naglunsar sining pagpanagtag sang bugas sa
Diin nga ini ang ginpunduhan o kung may alokasyon nga pondo nagikan sa aton siniya nga national government amounting into 72 million pesos. Hindi makatulog sang dugay. Bantayan kay ang iban pa nga mga LGUs, of course may ara man na sang ilang version sang pagpanagtag. Ginahulat na kay ti medyo masako-sako man mo ang aton sini nga mga ang CSWD, ang DSWD sa pagplastar sang detalye sang siniya nga mga programa. Ako gamudlat Kinanglan ta ginisubong ang may kita may sa mga benepisyaryo dati maski pa paano makasapin-sapin gid sa aton nga pagkinahanglan. hay. Kay gali na Sa pihak nga bahin matapos ang madugay nga pagpanago sang sining suspect bro nga matandaan nyo tong nakuhaan sang CCTV dira sa may Lidesco Village, Lapas. Si Jerry Lima ni ngalan niya kay gali Kiki ang kaluluoy sa tong tigulang gin sulod sa iya puluyan, senior citizen, ti wala gito ya kabato-bato. Kagin allegedly gin patay sang sining suspect tinatigayon nga madakpan. Dako nga bagay kiti hindi mo na madakpan sa isa ka follow-up operation o kung entrapment operation kiti ang natabo sa gali nga daw nagbaligya sang armas ang ining subject kag natigayon nga ma-entrap matransaksyon sang aton otoridad. Way sa gali kabalo. Otoridad gali ang iya nga katransaksyon. sa imo pag Tinatigayon ini siya nga madakpan. Ang information is very vital. Importante gina without information, without validation sang information sa mga kasubo nga operasyon, hindi na iamangin madinalagon, hindi na mag-successful sa intel operation sang aton siniya nga mga otoridad. Ini natigayon ini siya nga madakpan tungod sang mapuslanon accurate nga informasyon halin sa informante. kat matakugam Kasi matandaan nyo to nga nagsiling ang alkalde nga linya sa makatudlo kung sino ang suspect, diin ang suspect para nga madasig ang paghahatag sa hustisya. Ari, mahatag ako sang 50,000 pesos sa makatudlo. Di kahapon nga adlaw ginhatag sang Iloilo City Government kaupod sa aton siniya nga mga opisyal from Police Regional Office 6 mismo si Mayor Raisa Treñas ang naghatag sang sining padya sa nakatudlo no sa sining suspect gati madugay na ni kapangita sang aton nga kapulisan ang laway. natigayon nga badakpan sang aton siniyang intelligence unit kag tinabato niya sa aton nga litrato gintago lang ang iya nga identity no kun para nga sa iya man nga kaugalingon nga protection pero ti dako gini kabulig dako gini nga bulig para nga matigayon nga madakpan ang suspect at least matagaan hustisya ang natabo nga krimen sa makaluluoy kag wala gito ya ika sarang senior citizen nga ginpatay dira sa may bahin sang distrito sang Lapas. Ipabati bala naton ang kabahin sang pagpahayag sang alkalde paagi sa kay spokesperson sini no kay Ma'am Joy Fantilaga Gorsal sa nangin announcement sang sining 50,000 pesos nga award sa informant nga ginpatigayon kahapon nga adlaw. Si Joy Fantilaga Gorsal ang spokesperson ni Mayor Raisa Treñas. Hapon, personal nga turnover sang aton nga alkalde, Mayor Isa Treñas, ang cash reward sa sining individual nga nagabulig sa aton nga mga authority, especially sa Iloilo City Police Office Intelligence Unit para nga maila kag malocate kag maarasto no ang ining suspect nga nagpatay sa sining senior citizen sa Ledesco Village sa distrito sang Lapas. Dako ini nga development para nga mahatag man naton ang hustisya sa biktima kag sa pamilya nga nabilin especially sa sining nga mga kabataan. Sining gani ni Mayor from the very beginning ang iyang full confidence sa aton sining nga mga law enforcement agencies especially sa Iloilo City Police Office Araged. Ang madinalag-on nga pag-aresto sa sining suspect, I believe na kapapresko naman ang aton nga Iloilo City Police Office kag na-explain nila kung paano ininadakpan.
So, makabig ini naton nga isa ka meticulous intelligence work, no? Covert operations para nga matigayon nga madakpan ang ining suspect pinaagi sa aton man nga intelligence unit. And with that, gina-commend gid sa aton nga alkalde, ang Iloilo City Police Office, ang intelligence unit under sa direct supervision ni Police Colonel Wilbert Parilla sa sining madinalagon nga pagkaaresto sa sining suspect. Kag sa pamilya sang biktima, padayon kita nga nagapalabot sang aton nga madalom, no, nga pagsimpatiya sa sining natabo sa tigulang, and we remain committed to ensuring ang justice mahataged sa biktima kag sa iya sining nga pamilya. Nabatian si Joy Fantilaga Gorzal, ang tagpamaba ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Sa imo Kasunod sining nangin madinalagon nga operasyon pagkadakop sa suspect nga nagpatay sa isa ka senior citizen. pagkatulog sang dugay. Muna kasi nga bisan ano mo bla ka panago, maabot gid ang tion nga madakpan ka. Tunay, Kag magwa gid ang kamatuoran nga nakuhaan ni sa CCTV mo, amuning mapunggan. amuni ka useful ang CCTV sa aton siniya nga pagsulbar sang pila ka mga kaso, Sa hindi lang sa mga kasubong sini, no, sa mga security threat naton, sa mga insidente sang pagkinawatay balanta nga daan subong nga to amat-amat bla. Muni subong nga mag-ulan-ulan kag daw kanami isang ulan matulugan ka sa kaagahon, amuning manami man yang nga ginabantayan sang iban nga mga kriminal, mga kawatan, panulod-sulod sa mga kabalayan. Lain gid ko may CCTV. Kag ini natigayon ini nga ma-identify kung di kita magsala ining suspect tungod sa kuha sang CCTV pagsulod sang sining suspect daw ay malangin buksan pa siya sang kwan sang tigulang gintagaan pagkaon daw wala sang ano bla, wala sang force, wala sang pilitay, wala sang tikwa nga na nga natabo ginabi-abi sang sining nga tigulang sa sining nga senior citizen nga biktima ining suspect kagin pasulod but silingon may intensyon nga urbasi gintagaan siya sang something, wala siya ginsiraduhan sang sining senior citizen. No, ti pagsulod ito gali dito nakag nasapwa na lang ining senior citizen nga wala na sang kabuhi pagkaligad sang pila ka adlaw kag ining suspect amo ni ang last nga tawo nga nagsulod sa compound. Inatigayon nga ma-identify sa aton sining awtoridad. Tigin patawag man to kung hindi man siya tutani ang suspect. Pwede man nga magwa ka kung masiling nga wala. Kagaling malawig nga tinion ang pagpanago niya. Kag ang ano gidya klaro gidya ka tama nga nakuhaan siya na capture ang iyang hulag pagsulod sa gate kag pagwa. Kag dito natigayon ini siya nga madakpan. Finally, ang suspect nga ni siyempre makabuligid sulbar sa kaso kag makahatag man hustisya sa sining nangin kamatayon sang biktima. Panirado kay kamo balay nyo kung hindi nyo kilala daw mga malain ang mga ang mga daw tuyo bla, suspicious looking ang mga pag-akto nila dira, no, may mga surveillance type sa inyo palibot balay, report dayon sa kapulisan para nga matigayon nga mahandaan, mapreparahan, ma-identify no ang ining mga daw suspicious looking mga suspect nga ti nagapangita sang oportunidad kung paano maka-take advantage sang opportunity, mangawat, mamatay, mang-hold up, mga amos sina. Hindi makatulog sang dugay. Ti good job gid sa aton siniya nga kapulisan sa sining madinalagon nga operasyon kag pagkadakop sang suspect. Ti ara gid ang 50,000 yawat pa to sa informante dako nga bagay to. Hay-hay. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:52 sa aga. Sa imo pang lakat mata. Bisan nga wala kita sang bagyo diri sa may Western Visayas, lakip ang area sang Region 6 sa mga mayara sang General Flood Advisory sang Department of Science and Technology, Pag-asa. Nawagon tabla ang mga area nga pwede maka-experience sang heavy o kon above normal nga rainfall. Surigao del Norte, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Dinagat Island, Surigao, Biliran, Leyte, Samar, Southern Leyte, Northern Leyte, Eastern Samar. Ang sa may bahin naman sang Visayas,
O kung sa Luzon, anay unahon nato niyo. Sa Rizal, Cavite, Batangas, Quezon, Laguna, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Palawan. Dire sa ubos-ubos. Camarines Sur, Catanduanes, Camarines Norte, Albay, Masbate, Sorsogon. Ari ang sa may Western Visayas, Antique, Iloilo, Negros Island, no? Ang sa Antique, area sang Tibyao, Sibalom, ang mga suba dira ginapa-alerto, no? Kagaranan River, Ipayo River, Sibalom River. Sa Iloilo, ang area sang Alakaygan, Barotac, Halawod, Halano, Ang dughan ko inda Haro Aganan, Gimbal. Namuna ang mga areas, mga waterways nga ginapa-alerto sang Pag-asa, kay posible nga maka-eksperyensya sang mabaskog nga pag-ulan kasunod sang low pressure nga ara sa Philippine Area of Responsibility. Kay dugang padara ka habagat kita subong ang habagat higupon sang low pressure, ang cloud formation tama kalapad, ang heavy rainfall posible nga magtupa sa aton nga mga area. Mayo na nga nga gina-alerto kita sang temprano, hindi kita magsalig-salig. Nga daw okay lang. Importante just like kung paano ta preparahan ang ang drill sa earthquake sa naligad, earthquake drill. Amo man sa pagbaha, bagyo, imong nasupat malapos mga advisories naton. Kaya iti importante gid na nga magiyahan kita ang aton nga mga LGUs, mga local chief executive naton, dira na naga-rely sa mga impormasyon na ginahatag sa aton. Iti ang MDRRMO ninyo dira ipa-alerto nyo gid ha. Mas mayo na nga maniguro kita nga kung kinahanglan suspension of classes, ikonsidera naton, no? May basihan sila sa ilang nga paghimo sang desisyon. kapanalaytay kung mamo sa akon nga Ihulat naman kita sang advisory, hindi taguro magsala by 10 a.m. o kung 11 a.m. may another naman na nga advisory ang aton siniya nga Pag-asa sa pinakaulihi nga lakat sang panahon. sa imo kagayon Last day na sang bulan sang Hunyo, next kung tomorrow, July na kita. Kalasig lang sang tiyempo daw ginaalas lang. kay galing Wala na kita sang tiyempo diri sa aton sininga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Salamat gid sa inyo sininga pagupod kag pagpamati sa aton siniya nga mga balita diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Bantayan nyo na lang sa aton sining social media page, sa aton nga Radyo Pilipinas Facebook page, ang dugang nga mga impormasyon, mga balita naton, especially sa aton sining nga pag-monitor sa aton nga panahon. Salamat gid sa inyo nga pagupod kag pagpamati sa aton siniya nga mga FB live viewers kag nagapamati man sa aton siniya nga frequency sa radyo sa DYLL 585. Salamat gid sa inyo siniya nga pag-upod kag pagpamati. inday sa imo yuhong nga tunay dugan ko sa imo nali Ako na gid lamang inyo alagad kada aga Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming
Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo